Hoy! Manyak ka walang hiya na lalaki. Mahabol lang kita. Puputulin kong kaligayahan mo. Manyak ka! Manyak! Tarantado! Huwag ka lang talagang papahuli sa akin. Napapalingon ang lahat ng tao sa daan sa babaeng nakasakay sa kulay pulang e-bike na si Lyra na hinahabol ang sasakyan ng lalaki na nangbasto sa kanya kanina. Galit na galit ang mukha ni Lyra at panay ang sigaw. Mabilis ang pagtakbo niya sa e-bike niya na kulay pula at dahil nga e-bike lang ang gamit niya ay hindi niya magawa na mahabol-habol ang puting sasakyan na humaharurot ng patakbo palayo at walang hiya. At bastos na driver sa loob na talagang nilabas pang isang kamay sa bintana at tinaas ang gitnang daliri na dahilan upang mas lalong uminit ang ulo ni Lyra. Ang walang hiyang yon? Karmahin ka sana, anak ka ni Satanas! Mabangga ka sana! Yawa! Inis na sabi ni Lyra. Hindi maipintang mukha ni Lyra dahil sa labis na galit. Tuluyan na nga nakalayo ang puting sasakyan at ang e-bike niya ay tila malulubat na rin. Kung minamalas ka nga naman talaga, no? Nakakairita talaga ang araw na to. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Malas na buhay ito. Pag ako yumaman at nagkasasakyan, hahanapin kong visit na yon at sasagasaan ko siya gamit ang maganda kong sasakyan. Inis na bulong niya sa hangin. Pabalik na sana si Lyra sa kanilang karinderya dahil hindi niya na malaya na nakalayo na pala siya at ang e-bike niya ay malulubat na rin. Nabigla na lang mawalan siya ng kontrol sa e-bike niya. At imbes na lumiko, ay bumulusok ang takbo nito pabangga sa isang nakaparadang mamahalin at magandang sasakyan. Masyadong naging sobrang bilis ang lahat ng pangyayari at namalaya na lang ni Lyra na nabangga na pala siya at ang magandang mamahalin na sasakyan ay may konting yupi at gasgas. Gulat na bumaba siya mula sa e-bike niya. Takot na takot pa nga siya pero mabuti na lang at hindi siya nasaktan. Samantalang ang lalaki may-ari na magandang sasakyan na nasa loob ng restaurant at noon ay payapa na kumakain mag-isa ay mabilis na lumabas na makita mula sa glass wall ang nangyari. Sa labis na gulat sa nakita, kulang na lang ay lumipad na ang lalaki palabas ng restaurant para lang malapitan agad ang sasakyan nito. What the? Inis na inis ang gwapong lalaki sa naabutan. Anong ginawa mo, miss? Bakit mo binaga ang sasakyan ko? Ano bang nangyari? Madilim ang mukha ng lalaki sabay hinawakan ng gasgas sa pinakapaborito na sports car. Sa lakas ng pagkakabangga ng babae sa sasakyan niya ay bahagya na nagkaroon ng yupi roon. Nakita mo ba kung anong ginawa mo? Nanggigigil na binalingan ng lalaki si Lyra. Naggasgas ang paborito kong sasakyan dahil sa'yo. Hindi ka pa talaga marunong magmaneho at nagawa mo para nabanggain ang sasakyan kong maayos na nakaparada? Nakita ni Lyra ang pag-igting ng panga ng lalaki at ng labis na pagkairitang bumabalot sa mukha nito. Bagaman ang lalaki ay mistulang isang obra dahil sa angking kakisigan at kagwapuhan na taglay, ay nakakaramdam pa rin siya ng takot dahil para ba itong isang bakulaw ngayon dahil sa galit. Kung magagawa lamang ng lalaki na bugahan siya ng apoy, tiyak si Lyra na nagawa na nito ng matagal na. Pasensya na. Nautal na sa tinig ni Lara. Hindi ko sinasadya nangyari. Nawalan lang talaga ako ng preno kanina. Pasensya. Matapos ang ginawa mo sa sasakyan ko, yan lang ang sasabihin mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang sasakyan na to? At babanggain mo lang ng e-bike mo? Inis na inis pa rin ng lalaki. Ang mabuti pa bayaran mo ako. Bayaran mo ang pagpapaayos ng sasakyan ko. Kung ayaw mo ipakulong kita. Di ko gagawin yun, bossing. Nagmatigas sa sagot naman ni Lyra. Hindi ko babayaran yan. Matapos mong banggain at gasgasan, hindi mo babayaran? Hindi. Sagot naman ni Lyra. Mabagsik na tono bago matapang na tumingin siya sa mga mata ng lalaki na nag-aalabang inis. Di ko naman sinasadya yung nangyari.
Hindi ko sinasadyang banggain ang sasakyan mo. At saka, kasalanan nyo naman yun. Kasalanan nyo ng kapwa mo mayaman. Dahil kung hindi niya ako minanya kanina habang maayos ako nagtatrabaho, di sana hindi ko siya hahabulin at hindi ako mawawala ng preno. Kung may dapat masisihin dito, kayo yon. Wala akong mali rito. Kasalanan yung mga mayayaman yon. What the? Nakasalubong ang makapal na kilay ng lalaki. Paano ko pa naging kasalanan yun? Gayun nakapark ang sasakyan ko sa tamang paradahan? Sa iyo akong bayaran. Mainit pa rin ang ulo ni Lyra dahil sa manyakis na mayaman na yon, kaya wala na siyang pakialam kung sino man itong kausap niya ngayon. Kayong mga mayayaman, hilig nyo talaga na nambabastos sa mga babae. Ano? Saan ka binastos, ha? Wala naman akong ginagawa sa'yo, ah. Wala kang ginagawa? Hoy, halata naman may masama kang balak. Pareho mo lang kanina yung visit na manyakis na nanghipo sa akin kanina. Pinagalitan niya ako kasi maling order daw ang binigay ko sa kanya. Tapos, bigla niya na lang ako minanyak. Kabisado ko ng mga galawan ninyo, no? Dinuro pa ni Lyra ang lalaki. Hindi niyo na ako maiisahan. Teka lang, miss, ha? Lilinawin ko lang. Wala akong balak na manyakin ka dahil hindi ko naman tipo makagaya mo at saka hindi rin ako manyakis. Pinagmasan ng lalaki si Lyra mula ulo hanggang paa. Tila isang hukom na nagmamasid at humuhusga sa kanya. At isa pa, paano ba tayo napunta sa pagmamanyakan gayong ang usapan lahat natin dito ay tungkol sa kasalanan mo sa sasakyan ko? Naputo lamang ang kanilang pagtatalo nang dumating ang ina ni Lyra, na agad na pumagitna sa kanilang dalawa para pigilan ang kanilang pagtatalo. Pasensya ka na sa anak ko, sir. Sadyang ganun lang talagang ugali niya. Hingi ng pasensya ni Beng, ang ina ni Lyra. Bigla na lang nag-walk out si Lyra at ang lalaki na nagawa nito ng mali ay natulala na lang. Masyado po bang malaking pinsala na nagawa ng anak ko sa inyong sasakyan? Madadaan po ba natin yan sa maayos na usapan? Nakahanda po kami magbayad. Huwag niyo lamang po ipapakulong ang anak ko. Nagsusumamo na tanong ni Beng sa binata na nasa harap. Huminga naman ang malalim ang lalaking may-ari ng sasakyan na nagngangalang Jovan Fortalejo at sa kalmado na boses ay nagpaliwanag sa matanda na nasa harap nito. Ma'am, kinakailangan pong bayaran ng iyong anak ang pinsala sa aking sasakyan na binangga niya gamit ang kanyang e-bike. Nako, mukhang mamahalin na sasakyan mo na yan. Sa tingin mo ba yung mga magkano kayang kailangan kong bayaran sa'yo? I don't know. 100,000 or even 1,000,000? I don't care. Ang mahalaga ay bayaran niyo na lang ako sa ginawa ng anak ninyo. Ramdam ni Jovan na lubos nang nasira ang kanyang araw dahil sa pangyayaring ito. Kung ibang sasakyan lang sana ang nabangga, baka ay napalampas pa niyang insidente. Ngunit ang pinakapaborito niyang sports car ang nabangga ng babaeng yon. Nabahiran pa ng gasgas ang kagupuhan ng sasakyan. Hindi na talaga papalampasin ni Jovan ang insidente ito. Masyadong mahal ang sasakyan mo, iho. Sa tingin ko, hindi namin kayang bayaran yan. Nanlumo ang ginang. Aba, hindi ko na problema yon. Bayaran niyo ko. Kahit pa nagmakaawa na ang ginang at sinabi na hindi niya kayang bayaran ng mamahaling sasakyan, hindi napigilan ni Jovan ang kanyang galit. Sa mga sandaling yon, sobrang init ng kanyang ulo, kaya hindi niya naramdaman ang anumang awa sa ginang. Bayaran yung pinsala sa sasakyan ko, kung hindi, ay ipapakulong ko kayo. Pinal at nagbabanta na sa ni Jovan kaya wala nang nagawa ang ginang at pumayag na lang na bayaran ng pinsala dahil ayaw naman ito na makulong ang anak. Dahil sa mahirap lamang ang ginang at walang sapat na pera upang bayaran agad ang kabuuang halaga, ay nakiusap ito na kung maaari ay hulugan ng pambayad nito sa kanya. Bagamat hindi payag si Jovan dahil hindi naman hulugan ang sports car niya, subalit wala siyang ibang pagpipilian. Kaya't ibinigay niya na lang ang kanyang numero sa ginang para makontak ito. Bago umalis, nagbigay siya ng mahigpit na babala na walang anumang pagtatakas ang dapat mangyari dahil may mga tauhan siyang magbabantay sa kanila.
Bakit ba sobrang init ng ulo mo ngayon, Jovan Fortalejo? Tanong ni Serious Jace Fortalejo. Pinsan ito ni Jovan. May isang malditang babaeng bumangga sa sasakyan ko kanina. Si Butchoy ang binangga niya. Can you believe it? Serious? Binangga niya ang paborito kong sasakyan at wala man lang siyang balak na bayaran ng sasakyan ko. Dahil sa kakaibang reaksyon ni Jovan na hindi tipikal sa karaniwang kalmadong personalidad nito, na-curious si Sirius kung sino ang babaeng tinutukoy nito. Sa buong buhay ni Sirius ngayon lamang niya nakita na ganong kainit ang ulo ni Jovan. Karaniwang kasi si Jovan ay palaging kalmado sa lahat ng bagay. At bihira itong magalit dahil sa tinatamad itong magalit. Ngunit sa nakikita ni Sirius ngayon, tila ba'y napakalaking kasalanan ng babaeng yon sa pinsan niya para mag-react ng ganoon si Jovan. Kung kaya naman para makilala ang natatanging babae na nakapagpainit sa ulo ni Jovan ng sobra, ay nagpa siya sila na puntahan kung nasaan nakatira ang babae. Naghihimutok pa rin sa galit si Jovan. At kulang na lang, lumabas ng sasakyan at suguran ng babae na makita nito na nagwawali sa tapat ng karinderya nila. Siya na ba yun? Si Sirius naman ay hindi makapaniwala. Kaya ba sobrang init ng ulo mo dahil sa babae na yan? But she looked innocent and beautiful. Parang anghel. Ano bang kinagagalit mo sa kanya? Binalingan ni Jovan ang pinsan. She's not an angel, Sirius. Oo nga't maladiwata ang ganda niya. But beauty can be deceiving. She's a devil. Kung nakita mo lang kanina kung gaano siya kawalang modo sa akin. Ako pa nga sinisisi niya't nabangga niya sa sasakyan ko. At hindi lang yan tinawag niya pa talaga akong manyak. Wala naman akong ginagawa sa kanya. That little devil manages to get on my nerves so quickly. Nakakainis. Natawa si Sirius habang nakatingin sa mukha ni Jovan na halos sumabog na sa inis. Kulang na lang ay lumabas ang usok mula sa ilong nito dahil sa sobrang inis. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Sirius ang pinsan niya na ganito at talaga naman na nag-e-enjoy siya ngayon. Calm down, Jovan Fortalejo. Masyadong mainit ang ulo mo. Malay mo, hindi naman talaga sinasadya ng babae na banggain ang sasakyan mo. Sa sinadya niya man o hindi ang nangyari, she should take the full responsibility sa nangyari sa butchoy ko. Alam mo kung gaano ko kamahal ang baby butchoy ko, di ba? Yes, I know how much you love your dear car. Natatawa at iling na sabi ni Sirius. Hayaan mo na lang babae, kayang-kaya mo naman na ipaayos ang nasira kay butchoy. Bariya nga lang sa'yo ang pagpapaayos sa kanya. Samantala, wala namang kamalay-malay ang magpinsan na sina Jovan at Sirius na ang babaeng kanilang pinagmamasdan ay kulang na lang ay maihina sa takot. Akala ng babae na merong hinarang lalaking nabangga niya ang sasakyan upang patayin siya. Anak, Lira, anong nangyayari sa'yo at bakit namumutla ka riyan? May kung ano bang kumagat sa'yo? Nagtataka na pinukaw ni Beng ang anak na nakatulala na ngayon at animoy wala na sa sarili. Inay, nakita niyo po ba yung sasakyan doon? Napaawang ang labi ni Lira sa gulat nang makita na wala na roon ang itim na sasakyan kanina. Anong sasakyan ba ang sinasabi mo? Nagtataka na tanong naman ng kanyang ina. May sasakyan po na kulay itim doon kanina. Ha? Wala naman Nako, baka guni-guni mo lang yon. Wala naman ako nakita. Mas lalong inisip ni Beng na baka nga'y nawawala na sa wisya itong anak niya dahil sa dami ng problema nila. Pero inay, naroon po talagang sasakyan kanina. Hindi po ako maaaring magkamali. Nakita ko po talaga kanina. Iba ang kutob ni Lira at mas lalo siyang namutla. Takang-taka naman ang itsura ng kanyang ina nang binalingan niya ito. Inay, sa tingin ko po may matindi tayong problema. Abay, meron talagang bata ka. Pagalit pa nasabi ni Beng. Alam mo ba na baka umabot ng milyones ang kailangan natin bayaran doon sa lalaking binangga mo ang sasakyan? Malaking problema talaga yun. Kung kaya't hindi ka pakikilos dyan at magtatrabaho para may maipambayad tayo sa lalaki na yon, baka makulong na tayo. Hindi ho yun, inay.
Sa tingin ko po, mafia boss ang may-ari ng sasakyan na nabangga ko. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Beng. Anong mafia boss? Yun po bang nakakatakot na leader ng mga malalaking sindikato, mga drug lords na to the highest level ang peg? Paliwanag ni Lira. Kinakabahan lang siya lalo pa'y para bang tuluyan na nga siyang maiihe sa salawal niya. Anong sindikato ha? Sa tingin mo ba'y sindikato ang lalaking yan gayong ubod siya ng gwapo at ani mo'y anak ng sikat na mga artista ha? Inay, hindi po ba kayo nanonood ng mga Turkish drama? Lahat ho ng mafia boss doon ay sobrang gagwapo, bihirang pangit. Malakas na binatukan ni Beng ang anak na napaaray. Naku, kung hindi ka pa titigil dyan sa kahibangan, may babatukan ulit kita. Kung ano-ano yung mga iniisip mo. Hindi maalis sa isip ni Lira ang lalaking yon, ang may-ari ng magandang sasakyan. Sa pagkakaalam ni Lira ay Jovan Fortalejo ang pangalan ng lalaki. Apo ng mayaman na pamilya ang mga Fortalejo. Kilalang kilala ang mga Fortalejo sa buong bansa dahil sa sobra nilang yaman at mas lalo lang na lumakas ang kutob ni Lira na baka nga mafia boss yung nakaaway niyang lalaki. Ayon kasi sa kanyang ama ay napakayaman ng mga Fortalejo kung kaya't hindi na nakakapagtaka kung sakali man na tama ang hinala ni Lira. Kung sakali man na tama ang iniisip niya ay nakakasiguro si Lira na panganib itong pinasok niya. Kung bakit ba naman kasi nadala siya ng init ng ulo niya nung araw na yon at kung ano-ano pang mga sinabi niya sa apo ng mga Fortalejo. Mamshi, hindi ko na po talaga carry magtrabaho. Reklamo ni Lira sa ina. Pagalit na naman na sumagot ang kanyang ina sa kanya. Umayos ka. Kung hindi dahil sa katangahan mo, hindi tayo magkakautang ng malaki. Napanguso si Lira sabay mudmud na mukha sa lamesa. Pagod na po talaga ako. Magpupukpok na lang kaya ako, ma. Sira ulo. Hala sige, subukan mo at itatakwil ka talaga namin ng ama mo. Charot lang naman, nay. Humalakak si Lira. Isa kaya akong dalagang Pilipina at hindi ako kalipating mababang lipad. Kaya, go na ako sa pag-work ang lola mo at may amount payable pa ako sa chupapi. Tumayo na si Lira upang ituloy ng pagwawali sa maliit nilang karinderya. Kagabi, nilinaw kay Lira ng kanyang ama na hindi naman daw mafia boss ang pinagkakautangan nila. Sadyang marami lang daw na properties at businesses sa mga Fortalejo kaya napakayaman nila. Kahit pa paano ay nabawasan ang pangamba ni Lira sa kanyang nalaman. At dahil safe pa naman pala sila ng magulang niya, may utang lang pero medyo okay na yun kaysa naman mamatay sila sa kamay ng isang mafia boss. Hello, Father Earth of the World! Bati ni Lira sa ama na kakarating lang mula sa trabaho. Kamusta yung work, Father Earth? Tiningnan ni Ramon ang asawang si Beng na napapailing sa kanilang anak. Ano na naman bang problema nitong anak mo? Tila nababaliw na naman, Beng. Nako, marahil ay nababaliw na nga, Ramon. Hindi ka pa ba nasasanay dyan sa anak mong may sanib? Sumagot naman si Beng. Kaya agad na nagsalita naman si Lira. Ay, si Mother Earth, ang harsha lola mo. Tumigil ka nga rin kakagaya sa pananalita ng kaibigan mo, Lira, naiimbyer na akong pakinggan ka. Inis na wika ng kanyang ina. Father Earth, bakit ba ang harsha ka ni Mother Earth? Naiimbyer na rin ako sa'yo, Lira. Sabi naman ng kanyang ama sa kanya. Nag-iisang anak lamang si Lira kaya wala siyang ibang makulit kundi ang mga magulang niya. Noong ipinanganak siya ng kanyang ina ay nagkaroon ito ng komplikasyon sa ovaryo kaya hindi na siya nabigyan ng kahit isang kapatid. Dahil nga sa nag-iisa lang siya sa buhay na mag-asawa ay mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Pero dahil sa pagiging pasaway ay lagi silang maingay na pamilya. Sakit din kasi sa ulo ng magulang niya si Lira. Pero kahit napasaway si Lira, masipag naman ito at may mataas na pangarap sa buhay. Nasa 3 taon na siya ng kolehiyo at kumuha siya ng kursong may kaugnayan sa pagiging isang guro. Subalit nagdesisyon siyang huminto ng 1 taon sa pag-aaral dahil sa sobrang taas ng matrikula. Natanggal din kasi ang kanyang ama sa dating pinapasukan na trabaho nang nagpa siya si Lira na huminto muna ng 1 taon sa pag-aaral. Nasa plano pa naman ni Lira na bumalik sa pag-aaral.
Gusto niya makapagtapos at makapagturo sa mga bata. Sa katunayan ay nag-iipon siya para sa pang-enroll niya sa susunod na taon. Pero dahil sa nangyari na ito ay tila hindi pa siya makakabalik sa pag-aaral. Marahil ay sa susunod na taon na naman siya makakabalik sa pag-aaral. Girl! Charot lang ba yan? Paano naman kayo magkakautang ng ganyang kalaking pera, ha, te? Gulat na gulat ang bading niya na kaibigan na si Ariel nang sabihin niya na may utang sila, kaya baka hindi siya makakabalik sa pag-aaral sa susunod na taon. Nang sabihin ni Lyra kay Ariel kung magkano ang utang nila, ay halos malaglag ang panga nito. Kasi nga, na-fall kami ni Chami ko sa ubod ng gwapong sasakyan. Hindi ko naman akalain na marupok pala yung gwapong sasakyan na yan. Ang syala nung nag-fall ako. Nagasgas pa at medyo nayupi ko siya. Paliwanag ni Lyra sabay buntong hininga. Ano? Mahina yung internet connection ng brain cells ko. Ano, na-fall ka sa gwapo? Sinong gwapo? Napahawak pa si Ariel sa ulo at nagfi-feeling maganda pang napailing. Napairap si Lyra. Bingi naman ng baklang to. Uso kasing maglinis ng tenga sa panahon na to, te. Ano nga? Baklitang to. Sa gwapo at marupok na sasakyan nga ako na-fall. Ay kami pala ng baby chummy kong na-fall sa poging sasakyan. Pinaliwanag niya ang lahat ng nangyari kay Ariel. Nahabag naman sa kanya si Ariel dahil alam nito kung gaano niyang kagusto na makabalik na sa pag-aaral kaya kahit nahikahos din sa buhay ay nangako si Ariel na tutulungan siya nito sa pagbabayad ng utang niya. Mga bata pa lamang sila ay magkaibigan na silang dalawa ni Ariel. Kaya parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. 1 taon lang ang agwat ng kanilang edad at hindi na talaga mapaghihiwalay ang dalawa. Dahil halos nakakonekta na ang mga ugat nila sa isa't isa dahil sa sobrang pagiging close na lang dalawa. Uli lang lubos na si Ariel at mag-isa na lang ito sa buhay. Katulad ni Lyra ay huminto rin si Ariel sa pag-aaral para makapag-ipon ng sapat na pera. Ito lang kasi nagpapaaral sa sarili sa kabila ng hirap ng buhay ay masayahin ang magkaibigan kung kaya naman ay kilalang kilala silang dalawa sa kanilang lugar. Pasaway, ngunit masisipag at maaasahan. Nangako pa nga magkaibigan ng mga bata pa sila na kahit anong mangyari ay hindi sila maghiwalay at sabay nilang haharapin ang bawat hamon na binabata sa kanila ng mundo. Kahit gaano pa yung kahirap ay nagtutulungan silang dalawa palagi. At yun na nga ang ginawa nila ngayon. Salamat talaga sa tulong mo sa akin ha, Ariel. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa makukumpleto ang pera na panghulog ko bukas. Seryoso na sabi ni Lyra sa kaibigan na hindi naman sanay sa pagiging seryoso at sweet niya, kaya agad naman nanandire na tila nagtayuan pa mga balahibo sa katawan. Kadire, hindi bagay sa'yo yung ganyang ugali, ano? Diring-diri pa si Ariel. Napairap naman si Lyra dahil minsan na nga lang siyang maging sweet, sinisira pa nitong kaibigan niya. Nagpasalamat pa rin ulit siya kay Ariel dahil sobrang sweet niya talaga sa kaibigan niyang ito. Ngumiti naman si Ariel at saka niyakap siya na mahigpit. Sabi ko naman sa'yo, sa oras ang kailangan mo ng tulong ko, andito lang ako. For good luck or for bad luck, for richer and for poorer. We're BFF forever. BFF forever! Masayang hiyaw naman ni Lyra at ginawa nila yung lagi nilang ginagawa na pag-wiggle-wiggle sa hangin ng kanilang daliri habang tumatalon-talon. Ang ganoong gawain ay parang naging trademark na nilang dalawa dahil halos walang araw na hindi nila ginagawa ayon. Samantalang ang magulang naman ni Lyra na nakita ang magkaibigan ay parehong natawa at naiiling na lamang. Masayang mag-asawa dahil nagkatagpo ang kanilang nag-iisang anak ng kapatid sa katauhan ni Ariel. Sobrang ganda at nakakamangha ang samahan ng dalawa. Nakahanda sila lagi na magtulungan sa anumang mga problema na dumarating sa kanila. Sa loob ng 1 linggo ay nakalikom sila ng 10,000 na ipanguhulog ni Lyra kay Jovan Fortalejo. Kung tutuusin ay napakalaking salapi ng 10,000 at mababayaran na noon ang kalahati ng matrikula niya para sa unang semester. Pero dahil nga sa problema na pinasok niya at nauwi lang sa pambayad ang pera na yon. Kinabukasan ay magkasama sila ni Ariel na pumunta sa kumpanya ng Fortalejo para hanapin si Jovan. At pareho silang namangha dahil sa ganda at tayog ng building ng mga Fortalejo.
Nakakalula ng taas ng building at halos hindi naman sila makahingang dalawa. Ay, kabuangga bells naman dito, saad ni Ariel. Bakit parang hindi akma mga kasuotan natin sa marangyang lugar na to? Tanong ni Lyra kay Ariel, bago nagbaba ng tingin sa suot niyang itim at malaking t-shirt na pinaresa niya ng jeans. Nag-alangan naman na tinanggal ni Lyra ang suot na sombrero kaya bumagsak ang itim at tuwid na tuwid niyang buhok. Tiningnan din ni Ariel ang suot na sando na may mga maliit pang butas at short at bahagyayo na inayos. Carry lang yan. Kahit pangit ang suot natin, ang mahalaga ay pretty tayo. Sabi ni Lyra sa kaibigan na agad naman na sumang-ayon. Ay true, sister things. Nag-wiggle-wiggle pa mga daliri sa hangin na magkaibigan na para bang sila lang ang tao roon. Nagtataka naman na nakatingin sa kanilang mga tao doon dahil sa kanilang kakaibang kinikilos. Puno ng confidence ang magkaibigan habang maglalakad sa lobby. At lumapit na sa receptionist upang humiling ng direksyon. Kahit pa may pag-aalinlangan sa simula ang receptionist dahil sa kanilang pananamit, may supladang asalang babae ngunit nang ipakita ni Lyra ang calling card ni Jovan, bahagyang humupang galit at itinurong opisina ni Jovan Fortalejo. Nakakatakot naman pala mga tao rito. Parang mga bakulaw. Kalerky. Wika ni Ariel habang nasa loob sila ng elevator. Ay, chukar yan. Di sila madaan sa biro. Pagsang-ayon naman ni Lyra. Pagkalipas sa ilang sandali ay bumukas ng elevator at sabay sila na lumabas. Hinahanap pa rin ang kanilang mga mata kung nasaan ang opisina ni Jovan dahil ang nasa instruction sa kanila kanina ng babae ay may pinturo silang makikita na may nakasulat na Director's Office. Hoy, te, direktor pala ng mga pelikulang pinagkakautangan mo. Wika ni Ariel. Paano mo naman nasabi? Eh di ba ang sabi ng babae kanina sa director's office daw ang opisina ni Jovan Fortalejo? Matalino naman si Lyra. Ang totoo nga niya ay laging mataas ang grado niya, pero pag magkasama silang dalawa ni Ariel, lumalabas ang pagiging tanga nila. Ay, oo nga no, saad ni Lyra. Naku, baka kunin niya tayong artista kung nagustuhan niyang ganda natin. Ay, bet ko yan. Bet kong maging bida sa Viva Max. Pag-aagawan ako ng 10 yummy bells at sizzling hot na gwapong lalaki. Naku, iyo, kadiri ka. Hinampas ni Lyra ang balikat ng kaibigan na humahalakak. Napahinto sa paglalakad ng magkaibigan na may makasalubong sila na isang ubod na gwapong lalaki. Lyra, right? Sabi ng gwapong lalaki na pinagtaka naman ni Lyra. Left po ata. Pader naman ang nasa kanan ko. Sagot ni Lyra na medyo naglo-loading ng matagal ang utak. I mean, kung ikaw ba si Lyra? Oo, ako nga po yun. Bumaling ang kung sino man ang lalaki na ito kay Ariel. And who's this? This the princess? Wala sa loob niyang sabi. Ano? Ang ibig kong sabihin ay kaibigan kong Disney princess si Ariel. Paliwanag niya. Iyon bang tunay niyang pangalan? Nagtatakang saad ng lalaki. Agad naman na nagpakilala si Ariel sa pinakamaarting boses. Ako, si Galileo Ariel de Maculangan. Ariel na lang ang itawag mo sa akin. Ariel, not Tide. Humahalakak si Lyra. Tanga, chokanat ka, hindi ka Tide. Kaya agad naman siyang sinamaan ng tingin ni Ariel. Gaga, ikaw ang choknat, maganda ako, no? Sabay flip pa ng hair ng baklita. Mas maganda kaya ako. Nagtaray din si Lyra. Takang-taka naman si Sirius habang nakatingin sa magkaibigan na animoy nakalimutan ng kaharap na siya nito dahil kanina pa nila ginagawang pag-wiggle-wiggle ng mga daliri sa hangin nila sabay tili. Saka lang siguro na pagtanto ng dalawa na nasa harap pa siya nito nang tumikim ulit si Sirius. Dinala ni Sirius ang magkaibigan sa office niya dahil nasa meeting pa raw si Jovan sa mga oras na yon at doon na lang pinaghintay ang dalawa. Ito bang iyong opisina, bossing? Ang bonggacious ha? Manghang tanong ni Lyra sa gwapong lalaki na nagpakilala sa kanila kanina bilang si Sirius Fortalejo.
pinsan daw ni Jovan Fortalejo. Oo. Matipid na sumagot si Sirius sabay na upo sa swivel chair at sinabihan ng dalawa na maupo na rin. Shala, ang bugnacious. Super. Parang hotel. Komento naman ni Ariel. Kung dito lang siguro ako magtatrabaho, nako, hindi na siguro ako tatamarin. Kagad naman siyang sinang-ayunan ni Lyra sa sinabi ng kaibigan. Ay, true. Naka-air condition eh. Hoy, air conditioned. Biglang sabay na sabi ng dalawa sa parehong impit na tono at ginawa na naman nila yung pagwigil-wigil sa hangin ng daliri nilang dalawa. Lalo na nagtaka si Sirius sa magkaibigan. Hindi lang talaga maget si Sirius sa mga sinasabi nilang Shala, Shukla at kung ano-ano pa ngayon na naririnig ni Sirius sa isang taon na pananatili niya sa Pilipinas. Mabuti na lamang at hindi naman naging matagal ang paghihintay ng dalawa at bago pa man maubos ang pasensya ni Sirius ay natapos na ang meeting ni Jovan. Feeling ni Sirius ay nabibingin na siya sa sobrang ingay ng magkaibigan. Para talaga silang may sariling mundo at animoy naging hangin si Sirius sa sarili nitong opisina. Hindi naman hinayaan ni Jovan na sumama si Ariel kay Lyra sa loob ng office nito. Dahil siya lang naman daw ang may sadya kay Jovan kaya silang dalawa lang mag-uusap. Ang ending ay naghintay lang si Ariel sa opisina ni Sirius habang si Lyra naman ay nakaramdam ng kaba habang kausap niyang binata. Kalaunan ang kaba na yon ay nawala rin ang mapagtanto na mabait din naman pala kahit papaano si Jovan. May nasahin na ni Jovan ang bridge ng ilong nito para pigilan ang sobrang inis dahil kahit anong subok nito na intindihin ang babaeng kaharap ngayon ay hindi niya talaga ito maintindihan. Ang buong akala ni Jovan ay bihasa na siya sa wikang Tagalog dahil sa Pilipinas siya ipinanganak at dito na rin siya lumaki ngunit ngayon ay nagdududa na rin siya sa mga kaalaman niya. Para bang may ibang lengguwahe ang babae na kausap niya ngayon. Look, Lyra. Bahagya namang pinakalma ni Jovan ang sarili para magpaliwanag. Tulad ng sinabi ko, ay 100,000 na lang kailangan mong bayaran sa akin. Inabot ang 200,000 ang pagpapaayos ko kay Butchoy. Pero hindi kita sisingalin ng ganong kalaki dahil... Sinong Butchoy? Nagtataka naman na pinutol ang pangliwanag ni Jovan. Ang sasakyan ko. Pwede ba huwag mong putulin ang sinasabi ko at makinig ka muna? Sabi naman ni Jovan na naiinis na. As I was saying, inabot ang 200,000 ang nagastos ko kay Butchoy. Napagtanto ko na baka hindi nyo kayang bayaran ng ganong kalaking halaga kaya naisip ko na ang kalahati. Ang bantot naman ng pangalan ng sasakyan mo. Paborito mo ba talagang sasakyan yon? Hindi mo malang binigyan ng maayos na pangalan tulad ng chami ko. Komento ni Lyra na kinasama naman ang mukha ni Jovan. Shut up! Wala akong pakialam sa pangalan ng e-bike mo at makinig ka muna sa akin. Para bang naubos ang pasensya ni Jovan sa bawat pagputol ni Lyra sa sasabihin niya. Dahil lagi na lamang itong may comment sa mga sinasabi niya. Kung hindi lang talaga babae ang kaharap ni Jovan ngayon, nako, baka tinape niya na ang bibig nito para sandaling matahimik at hayaan siya na makapagpaliwanag. Ang syala naman nung magpinsan. Same sila mainitin ng ulo. Gwapo sana ang lahi. Syungit naman. Naiiling na wika ni Ariel habang naglalakad silang dalawa sa lobby. Agawatan siya ng dalawa hindi lamang dahil sa kanilang mga suot, pero dahil na rin sa kakaiba nilang kilos na malayong malayo sa mga mahinhin at hindi makabasag pinggan ng galaw ng mga tao roon. True bells, kagigil? Sang-ayon naman ni Lyra. Anong ginawa niyo ni Sir Sirius? Uy, Sir daw, etsosera. Kala mo talaga mga magagalang. Sabay na sabi ng dalawa at ginawa na naman nila yung pag-wiggle-wiggle ng kanilang mga daliri sa hangin habang naglalakad kaya naman takang-taka na napapalingon sa dalawa ang ilang mga tao roon. Pero anyways, bakla, ang sama ng ugali ng kuya mo. Sinabihan niya ako kanina na wag daw ako maingay at daig ko pang tambutso. Sa ganda ko ba naman to, sinabihan niya akong tambutso? Humagalpak ng tawa si Lyra dahil doon. Ano namang problema ron? Parang totoo naman ang sinabi niya. Mukha nang tambutsong mukha mo, ang syali. Ay te, kung may tsaka sa ating dalawa, hindi ako yun. Ang ganda-ganda ko kaya.
pang goddess levels. At nag-flip pa ng hair si Ariel na ubod ng ate. Ikaw, anong ginawa sa'yo ng boss Jovan mo? Sungit din nun? Irap ni Lyra. Pinalayas niya ba naman ako sa office niya matapos niyang makuha ang hulog ko? Nagsuggest lang naman ako ng pangalan na maaari niyang ipalit dun sa pangalan ng sasakyan niya. Ano bang pangalan ng sasakyan niya? Butchoy. Humagalpak ng tawa si Ariel sa sandaling marinig ang pangalan na Butchoy. Ang bonggels! Ba't ka pangalan na tsaka mong crush nung high school tayo? Hoy gaga, hindi ko crush yun ha? Hindi raw, itsoserang pala ka. Kilig na kilig ka nga lagi nun sa tuwing magkatabi tayo ng upuan. Ew, kadiri ka. Hindi ako kinilig nun no. Pero pulang-pula ka nun. Mas lalo pa siyang inasar ni Ariel. Dahil lang yun sa sobrang pagpipigil ko ng paghinga. Nananapak ang putok to nate ko. Nako. Napahalakak na naman ang dalawa sabay nag-appear pa. Para talagang may sariling mundo ang dalawa kapag sila magkasama at ang ibang tao sa paligid nila ay naglalaho. Ni hindi na nga nila pansin na may mga nakasunod sa kanilang dalawa. Nagkatinginan at parehong nagulat si Jovan at Sirius na parehong nahuling isa't isa na sinusundan ng magkaibigan. Nagtataka na at nagtaas ang kilay si Jovan kay Sirius. May halong pagtataka at asar ang pagtaas ng kilay niya at ganun din ang ginawa ni Sirius. Sino sinusundan mo, ha? Tanong ni Jovan. Maging ang tono ng boses niya ay tila ba ng aasar. Ikaw, bakit mo sinusundan ng dalawa, ha? Nagtanong din sa kanya si Sirius. Tumikim si Jovan at iniwas ang tingin. Well, may utang lang naman sa akin ng babaeng yon. Kailangan ko masigurado na galing sa mabuting paraan niya nakukuha ang perang pinambayad niya sa akin. At ikaw, anong rason mo at sinusundan mo sila? Sinisigurado ko lang din na galing sa mabuting paraan nila nakuha ang mga pera na pambayad sa'yo. I also make sure na mabuting tao ang dalawa dahil nasa Fortalejo property lang naman sila. Sagot din ni Sirius ngunit hindi pa rin kumbinsido si Jovan. Bakit tila ayoko maniwala sa palusot mo na yan? Why do I feel like you're just lying? At paano kung sabihin ko rin sa'yo na hindi rin ako naniniwala sa walang kwenta mong palusot, ha? Kilala na kita mula ulo hanggang paa. Alam na alam kong wala kang pakialam kung saan man galing ang pinambayad sa'yo ni Lyra. You don't care whether it stems from good deeds or not dahil ang mahalaga lang sa'yo ay pera. At bago pa nga magkabukingan ng sikreto ng magpinsan ay naghiwalay na sila ng landas. At parehong gusto ng dalawang Fortalejo na batukan ang mga ulo nila dahil sa katangahan nila na yon. Oh, kamusta naman ang pagbayad mo kanina kay Jovan Fortalejo? Tanong ni Beng sa anak na noon ay kumakain. Carry bells lang naman ni Nay, syungit ng Shokoy. Ano? Umayos ka nga riyan sa pananalita mo at nanggigigil ako sa'yo. Bato ko pa sa'yo tong hawak ko eh. Umabot na ng 200,000 pagpapaayos niya ng sasakyan niya. Ano? Ganon kalaki? Napahiyaw si Beng sa gulat. Ayan na nga bang sinasabi ko, mababaon talaga tayo sa utang dahil dyan sa katangahan mo. Ay nako talagang bata ka. Oops! Pero, may pero pa inay. Agap ni Lyra sa pagrarap ng inay niya. Huwag na po kayong OA. Ano na naman yan, may dadagbayarin na naman. Ang sabi niya, ay kalahati na lang daw pong bayaran natin dahil mukhang hindi naman daw natin afford ang 200,000. Hindi ba nakaka-insulto siya, Nay? Porket mayaman siya, sinabi niya na hindi natin afford ang 200,000. Oh! Sabay bata sa kanya ng nanay niya ng hawak na plastic na sandok. Aray ko naman po, Nay! Habang nakahawak naman sa tamaan ng sandok. Magre-reklamo ka pa. Magpasalamat ka na nga lang at hindi niya tayo pinabayad ng ganong kalaking halaga. Tsaka, totoo naman ang sinabi niya na hindi talaga natin afford ang 200,000 na yun. Ngumuso naman si Lyra. Totoo nga po pero nakaka-hurt pa rin ng feelings.
Para lang mabayaran ang natitira na 90,000 na kailangan pang bayaran ni Lyra kay Jovan, ay walang tigil siya sa pagtatrabaho. At halos ayaw niya na nga magpahinga dahil gusto niya na matapos na kaagad ang bayarin niya kay Jovan para masimulan niya ng pag-ipunan ang pag-enroll niya next year. Kahit na wala namang palugit na ibinigay sa kanya si Jovan, kung kailan niya dapat bayaran ang lahat, ay masigasig pa rin siya sa pag-ipon. Sa pangalawa at pangatlong beses na nagtungo si Lyra sa Fortalejo Empire, ay puro pagsasagutan lang sigurong ginawa nila ni Jovan Fortalejo. Masasabi ni Lyra na mahaba naman ang pasensya niya tulad ng kanyang ama at hindi rin naman siya ganong kabilis na mapikon. Ngunit sa tuwing kasama niya si Jovan ay tila nawawalan siya ng kontrol sa sarili at inis na inis dito. "Oh, Sir Jovan, napadalo po kayo. May problema po ba?" Gulat na wika ni Beng nang pumasok sa loob ng karinderya nilang binatang sa Jovan. "Wala naman po. Sinigurado ko lang po na hindi po ako tinakbuhan ng anak niyo, Nay." "Hoy, anong sinasabi mo sa nanay ko, ha? Anong sinasabi mo na tatakbuhan kita? Hindi ako tatakbo dahil may e-bike ako, no?" Inisasabi ni Lyra na narinig ang sinabi ni Jovan. Hawak-hawak niyang sandok dahil galing ito sa kusina at tinitimplahan ng paninda nila na bulalo na lumapit si Lyra sa tapat ni Jovan na bahagyang tumaas ang sulok ng labi. Natutuwa naman na makita ang naiinis siya. Na makita naman ni Beng na parang handa na naman sa matinding sagutan ng dalawa, ay nagpahinga ito ng malalim bago dumistansya, bago pa man siya magbingi at bago pa man tuluyan na maubos ang pasensya niya sa dalawa. Malay ko ba? Hindi ba? Hindi ba't hilig mong tumakbo? May pang-aasar pa sa tono ng boses na Jovan na ikinaliit lalo ng mata ni Lyra. "Pumunta ka lang ba dito para mang-ines, ha?" "Hindi." Ginala ni Jovan ang tingin sa loob ng karinderya nila na bagamat maliit ay malinis naman at hindi mo ipagkakaila na masarap ang mga pagkain. "Naparito nga ako para manigurado. At saka sino ka ba sa akala mo para sadyain kitang puntahan dito? Para lang inisin ka? Ako lang naman ang pinakamagandang babae sa balatang San Lorenzo, Pampanga." Sabay nag-flip ng hair si Lyra. Naiinis naman na hinawakan ng malaking kamay ni Jovan ang mukha ni Lyra at tinabig ito para makadaan. "Nakakasira ng araw ang pagmumukha mo. Alis ka nga at kakain pa ako." Inis na inis naman na kaagad na sinundan ni Lyra ang binata na naupo sa bakanting upuan at nagsabi pa sa kanyang ina ng order nito. Naupo si Lyra sa harapan ni Jovan. "At sino nagsabi sa'yo na pwede kang kumain dito? Hindi ka bagay dito, no? Pwede bang subukan mo namang maging mabait sa akin at may malaki ka pang atraso sa akin?" "Ayoko nga. Di ko naman talaga sinasadya yung nangyari sa sasakyan mo kaya bakit ako magiging mabait sa'yo? Dahil sa'yo, pinagilitan ako ni tatay. At kinailangan ko pa makitulog sa dorm ni Ariel ng 2 araw dahil hindi nila ako pinauwi dito sa bahay. Kaya bakit ako magiging mabait sa'yo kung dahil sa'yo ako napagalitan?" Pagtataray pa ni Lyra. Napailing na lang sa Jovan. "Wala ka talagang nararamdaman na kahit kaunting pagsisisi sa ginawa mo dun sa butsoy ko, no?" Nang mahanda ni Beng ang order ni Jovan ay tinawag nito ang anak para ito na ang magdala ng order sa mesa ni Jovan. Habang naghihintay na muling lumapit sa mesa ni Lyra, ay muling tumingin-tingin si Jovan sa loob ng karinderya. Naisip niya na mukhang nahihirapan na ang pamilya sa paglikom ng pera para lang mabayaran ang kulang pa nila na 70,000 pesos. Napuna rin ni Jovan ang pagod sa mukha ng ina ni Lyra na bagaman ngiti-ngiti ay halata pa rin. Makalipas ang ilang sandali ay muling lumapit si Lyra sa mesa niya at inilapag ang in-order niyang pagkain. Akala ni Jovan ay lulubayan na siya nito at hahayaan na siyang kumain ng matiwasay, subalit muli itong naupo sa harapan niya na ikinataas ang kilay ni Jovan. Napairap si Jovan na magsimula na naman si Lyra sa pagrereklamo sa kanya. "Hahayaan mo ba akong kumain o magrereklamo ka lang sa akin sa bagay na kasalanan mo naman kaya nangyari?" "O sige na, kumain ka na nga." Nagsalubong pang kilay ni Jovan nang makita niya kung paano tumingin si Lyra sa kanya at sa kakainin niya. Sa mahigit 1 buwan na nilang magiging magkakilala ay kabisado na ni Jovan ang ugali ng dalaga
at may hindi siya magandang pakiramdam sa tingin nito. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Wala akong nilagay na kahit ano riyan na? Sabi ni Lyra nang mapunari na nagdududa na tingin ni Jovan. Bakit parang mas lalo ako naghihinala sa'yo dahil sa pagiging defensive mo? Uy, bakla ka. Wala akong ginawa riyan ha. Nagtataka lang ako kung bakit kumakain ka ng ganyan. Depensa pa ni Lyra. Bakit? Anong masama sa pagkain ng ganito? Wala naman, pero kasi mayaman ka tas kumakain ka pala sa karinderya. Ang akala ko sa mga mayayaman ay puro lang sa mamahaling restaurant kumakain. Mahina namang natawa si Jovan sa sinabi ng dalaga. Hindi lahat ng mayaman ay tulad ng iniisip mo. Kung sa bagay, kakaiba nga talaga itong si Jovan Fortalejo kesa sa ibang mayayaman na kilala ni Lyra. Hindi naman sa marami siyang mga kilalang mayaman, ngunit may konti lang siyang kilala na may mga kaya sa buhay at halos wala na nga sa mga kakilala ni Lyra na mayaman ang kumakain sa mga karinderya na katulad ng pag-aari nila at mas prefer nila sa mga restaurant. Uy, Beng, sino yung gwapot mukhang mayaman na lalaki na kausap ng anak mo? Bakit mukhang close na close sila kung magbangayan? Tanong ni Belinda, ang kaamiga ng ina ni Lyra. Ha, si Jovan Fortalejo yan. Sumagot naman si Beng. Fortalejo? Gulat na saad ni Belinda. Sa lakas ng boses nito at napatingin na sa kanilang dalawa at nagsalubong pa ang kilay ni Lyra dahil ang pag-akala pinagchichismisan nila ito. Ang apo ng pinakamayaman na pamilya? Isang Fortalejo na bingwit ng anak mo? Oo, nabingwit niyang pagkautangan. Sagot ni Beng sabay hinga ng malalim. Pagkautangan? Bakit nagkautang na ba si Lyra sa kanya? Hindi lang malaking utang, Belinda. Isang malaking iskandalo ang ginawa niyang anak ko. Binangga niya lang naman ang sasakyan ng isa sa mga Fortalejo kaya kami nagkaroon ng maraming utang dahil kailangan naming bayaran ng pagpapaayos ang pinsala na nagawa ni Lyra sa sasakyan ng binatang Fortalejo. Naiiling na sabi ni Beng at pinagpatuloy ang pagpupunas. Aba, bilib din naman ako yan sa anak mo, Beng ah. Tila pinanganak mo siya ng may kakambal na malas. Aba, sinabi mo pa talaga, Belinda. Sa dami-dami ng pwedeng banggain ay sasasakyan pa talaga ng Fortalejo ang napili niya. Maiba tayo. Di ba mukhang bagay naman silang dalawa sa isa't isa? Tinan mo naman sila oh. Ang lakas ng dating nilang dalawa. Napabaling na lang si Beng habang nakatingin sa kanyang anak at sa Fortalejo na nagtatalo pa rin. Daig pa ng dalawa ang aso at pusa sa tuwing magkasama sila. Kung tutuusin, bagay nga talaga ang dalawa. Magandang bata din naman kasi talaga si Lyra. Kaya nga madalas itong tawagin na diwata ng San Lorenzo. Ang ipinagtataka lang ni Beng ng mga sandaling yun ay kung paanong naging ganito kalapit ang anak niya at ang apo ni Don Diego Fortalejo gayong nitong mga nakaraang araw ay kulang na lang magpugutan sila ng ulo. Heto, pasalampak na naupo si Lyra sa silya at sa tapat ni Jovan ang malapag niyang pera at isang Tupperware sa mesa nito. Nagtataka naman si Jovan na kinuhang Tupperware. Ano to? Ewan ko, pinabibigay sa'yo ni nanay dahil paborito mo raw yan. Na makita ni Lyra ang pagtubig ng ngiti sa labi ni Jovan dahil sa sinabi niya na ang paborito nito ang laman ng Tupperware, ay nagsalubong ang kilay niya at nagdududa na umayos siya ng upo. Bakit ka binibigyan ni inay ng pagkain, ha? Close na ba kayo? Pinagbantayan mo na bang buhay ng inay ko para ipagluto ka niya? Naliliit pang mata niya kaya natawa si Jovan at saka pinitik ang kanyang noo. Napaaray naman si Lyra at hinaplos ang noo niya. Close sa kami ng pamilya mo. Sobrang close ko sa kanila. Mas gusto na nila akong maging anak. Plano nga nila, ipatapon ka sa Manila Bay. Ha ha ha. Asa ka naman na magugustuhan ka ng mga magulang ko na maging anak nila. Hindi yun mangyayari, ano? Nangaasar na sabi niya. Ayaw nila sa ugaling bakulaw. Kaya nga, itatapon ka na lang nila sa Manila Bay dahil ayaw nila sa ugaling bakulaw. May pang-aasar naman na sa Ate Jovan.
Naging madalas nga ang pagkikita ni Jovan at Lyra at ang kanilang pagtatalo ay para bang naging normal na lang din sa kanilang dalawa. Parang routine na ata nilang magtalo. Minsan sa isang linggo ay sa karinderya nila kumakain si Jovan. At sa tuwing pupunta naman si Lyra kasama ang best friend niya sa kumpanya ng mga Fortalejo, ay tila normal lang din na naglabas-masok siya roon. Bagamat ang ilan sa mga empleyado ay nagtataka pa rin, hinahayaan na lamang nilang magkaibigan. Tulad na lang ngayon, nandito na naman si Lyra sa Fortalejo Empire. Maghuhulog kasi siya ng 3,000 para sa utang niya. Marami kasi ang mga naging gastusin nito nagdaang araw kaya ang hulog ni Lyra ay paliit din ang paliit at doble-doble rin ang nagiging pagtitipid nila. Bakas ang pagod sa mukha ni Lyra habang naglalakad at tila ba antok na antok din siya. Wala pa kasi siyang maayos na tulog mula pa noong isang araw dahil kailangan niya na sumama sa pagtitinda ni Ariel para may mabuo niya lang ang 3,000 na ipanguhulog niya kay Jovan. Matumal kasi ang mga kumakain sa karinderya nila nitong mga nagdaang araw kaya doble kayod siya para may maipon na pera. Pero hindi na bale. 60,000 na lang naman ang kailangan niyang bayaran at makakapagpahinga na rin siya ng maayos. Pero sa ngayon ay kailangan niya na muna na magtiis. Iniisip na lang ni Lyra na konting kembot niya na lang at mabubuo niya na ang 100,000 na utang niya at mawawala na rin sa wakas sa landas niya ang walang hiyang Jovan Fortalejo na yon na nagpahirap sa kanila ng sobra. Nasaan ang kaibigan mo, Lyra? Habang naglalakad siya sa lobby, nakasalubong niya si Sirius na naka-corporate attire at sobrang gwapo ng dating. Siguro ngayon niya lang ito nakita ng ganitong suot. Madalas kasi ay pang normal lang kasuotan ni Sirius, hindi tulad ni Jovan. Sa saya ng mama mo, gusto mo makita? Sarkastiko naman na sagot ni Lyra na ikinakurot naman ang noon ni Sirius. What? Tsaring lang, kasama niya ngayon ang boyfriend niya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Sirius. Ano? May boyfriend siya? Nanliit naman ang mga mata ni Lyra sa naging reaksyon ng binata na nasa harap niya. Gusto niya pa sana na asarin nito at ang BFF niya ngunit dahil wala siyang maayos na tulog ay hindi siya ganong ka-energetic ngayon. Siyempre wala. Ayan siya oh. Tinuro niya lang si Ariel na naglalakad na papasok. Habang naglalakad papalapit ay kumaway si Ariel na akala mo ay nasa Miss Universe pageant. Hello mga madlang people, mula Batanes hanggang Hulo. Nandito ng magandang anak ni Rufa May Quinto, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Siya nga, si Rufa Gutierrez yun, hindi si Rufa May Quinto. Sabi naman ni Lyra. Okay lang yan, for the go-go, todo na to. Ginaya pa ni Ariel ang tono ng boses ni Rufa May Quinto kapag kuwan ay nagtawanan ng magkaibigan. Sabay ginawa na naman nila yung madalas nilang gawin sa kanilang mga kamay. Hindi naman makapaniwala na napakamot na lang si Sirius sa kanyang ulo. May sariling mundo na naman kasi ang magkaibigan. Tulad ng dati ay si Lyra lang ang pinapasok na Jovan sa loob ng opisina nito at si Ariel naman ay naiwan sa office ni Sirius. Hindi pala natanong ni Lyra ang kaibigan kung bakit tila sobrang close nilang dalawa ngayon ni Sirius at kung anong naging usapan nila ni Sirius kapag wala siya. Mamaya nga pagkatapos niya makausap tong dragon na to tatanungin niya muna ang BFF niya. Hey, listen. Seryosong sabi ni Jovan pagkatapos ay sumandal sa high black swivel chair nito. Masungit siya nagtanong dahil paalis na sana siya nang may pahabol pa ito. Ano? May offer ako sa'yo. Ano na naman yun? Be my personal alalay. Huh? Bakit naman ako papayag na maging alalay mo, Aber? Pagsusungit niya pa. So you can travel. Isasama kita kahit saang bansa ako pumunta. Madadaan naman natin yan sa maayos na usapan. Muling naupo si Lyra sa silya tapat ni Giovanna kumikinang-kinang mga mata. Magkano ang pasahod mo? 50,000. Halos kumislap ang mga mata ni Lyra nang marinig niya kung gaano kalaking sasahurin niya. Panigurado ay mababayaran niya agad si Jovan kapag tinanggap niya ang offer nito at makakapag-ipon din siya para sa pag-aaral niya sa susunod na taon. Ganon pa man, ipinagtataka niya na kung bakit bigla na lang ito nag-offer sa kanya ng ganoong trabaho. May pagdududa siya kaya hindi siya pwede natanggapin agad ang offer na to. Mahirap pang trabaho?
Not really. Maliban sa'yo, may dalawa pa akong assistant so hindi naman lahat ng trabaho ay ikaw ang gagawa. And may pabitin pa ito sa sasabihin. Depending on your performance, posible pang tumaas ang sahod mo. Mas lalong natempt si Lyra sa offer nito. Konti na lang talaga, tatanggapin niya na. Magkano naman kayang maaaring itaas ang sahod ko kung sakaling magustuhan mo ang trabaho ko? 100,000? At wala nang paligoy-ligoy na agad siyang pumayag. Deal! Pero pwede ba ngayon mo na kagad taasan ang sahod ko para naman may motivation ako na mas galingan ko ang trabaho ko? What? Bakit mas mauunang increase ang sahod kaysa sa pag-start mo sa trabaho? Syempre, para masigit na sipagan ng empleyado mo pag may dagdag agad ang sahod. Sa huli, ay nagawa rin ni Lyra na makumbinsi si Jovan na maging mataas na agad ang sahod niya. May isa lamang kondisyon sa kanya si Jovan sa pagpayag nito. Yon ay kailangan niyang maging masipag at bawal din siya na maging mareklamo. Hindi naman alam ni Lyra kung tama ba naging pasya niya sa kondisyon na yun ni Jovan. Dahil batid niya na siya yung tipo ng tao na masipag naman pero mahilig lang magreklamo. Pero hindi na bale. Ang mahalaga ay mataas ang sahod niya. Ang mahalaga ngayon ay makapag-ipon siya ng pera. Dahil sa panahon ngayon, di na baling mapagod ka. Ang mahalaga, marami kang pera. What the hell, man? Tama bang narinig ko kanina na 100,000 na ipapasahod mo kay Lyra? Para lang sa trabaho na personal alalay mo na wala namang gaanong trabaho dahil sa may dalawa ka ng assistant? Ganong kalaki? Hindi naman makapaniwala sa tanong ni Sirius. Kung may langaw lang sa opisina ngayon ni Jovan, ay baka pinusukan ang bibig ni Sirius ngayon dahil kung makanganga ito sa gulat ay wagas na akala mo naman ay wala itong nakakagulat na ginawa ngayong araw. Yes, kalmanteng sagot naman ni Jovan. Mas inuna ko lang nataasan ang sahod niya. Anong problema ron? What the? Tumaas ang sahod niya kahit hindi pa nagsisimula ang trabaho niya? Ikaw ba talaga yan, Jovan Fortalejo? Ikaw ba talagang pinsan ko? Yes. Tsaka ikaw, hindi ba kinuha mo rin na personal assistant na kaibigan ni Lyra na si Ariel? Ang madaldal na Disney princess? Well, yes, I did. At bakit? Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ba ang sabi mo ay ayaw mo sa mga maiingay na tao? Bakit ganyan ka makatingin, ha? Inosente siyang nagtanong. What? I'm straight, dude. Hindi ko gusto yung mga tingin mo. Wala akong ibang dahilan at kinuha assistant ang madaldal na Disney princess na yon. Kailangan ko talaga ng isa pang assistant dahil hindi na kaya ni Daisy na mag-isa sa dami ng mga trabaho. Agad naman nagpaliwanag si Sirius kahit wala naman siyang tinatanong. What? Inosente na nagtaas ng kilay sa Jovan. Wala naman akong sinasabi, bakit sobrang defensive mo riyan? Samantala, masayang-masaya naman si Lyra na malaman na hindi lang pala siya nagtatrabaho sa Fortalejo Empire dahil maging si Ariel ay kinuha na ring assistant ni Sirius kaya ang ibig sabihin lang nun ay lagi na rin silang magkasama ni Ariel. Sobrang masaya ang dalawa na ibinalita sa mga magulang ni Lyra at naging sobrang saya rin ang mga ito para sa kanilang dalawa. Pangarap lang nila noon ni Ariel na magtrabaho sa isang malaki at magandang kumpanya. Ngayon ay natupad na nga iyon. Assistant na sila ng mga malalaking tao at malaki pa ang sahod nila. Dahil sa bukas na agad ang start nila sa trabaho ay agad na naganda ang magkaibigan. Tumungo agad sila sa pinakamalapit na ukay-ukay at naghanap ng medyo formal na damit na maaari nilang isuot bukas. Siyempre, unang araw nila sa trabaho bukas kaya dapat magmukha silang mga tao at presentable. Kamusta ang suot ko? Maganda ba ako? Tanong ni Lyra kay Jovan tsaka nagpakit pa siya dito. Suot niya ngayon ay kulay puti na long sleeve na talagang binabad niya sa papaputi kagabi. At saka kulay itim na skirt. Ang mahaba at itim niyang buhok ay nakalugay din. Natural na mapupula ang mga labi ni Lyra kaya hindi niya kailangan ng kahit na anong pampapula roon. Ang mahaba naman niyang pilik mata ay makurba na rin kung kaya buhay na buhay tingnan ng mga mata niya. Sa suot niya ngayon ay tingkad na tingkad ang natural niya na kagandahan. Sa ganda niya ngayon ay napaawang naman ang labi ni Jovan at sandali pa na napatitig sa kanya.
Nang mapagtanto ni Giovanna na tutulala na siya ay napatikim siya. You look okay. Saan mo ba nabili ang suot mo ngayon? Sa ukay-ukay, doon sa palengke ng San Lorenzo. Ang ganda ng mga paninda nila roon, parang gusto ko na nga jackpotin, kaso wala pa akong sahod eh. Sa sahod ko, sama kita roon, libre kita ng pang-office mo. Tingnan mo oh. Umikot pa si Lyra sa harapan nito. Ganda ng tela, diba? Parang bago lang. So, plano mo na ilibre ako? Tanong ni Jovan. Oo naman, maganda ron hindi ka magsisisi pag sumama ka sa akin. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Jovan dahil sa narinig niya. Ewan niya ba't may kung ano talaga siyang kakaibang nararamdaman sa sinabi ni Lyra. Marahil ay natouch lang talaga siya dahil yun ang unang beses na may nagsabi nun sa kanya. Dahil nga sa alam ng mga tao na sobrang yaman ni Jovan ay walang sino man, maliban sa mga pinsan niya ang nagsasabi na ililibre siya ng mga ito. Tanging si Lyra lang. Ngunit dahil nga sa matagal pa naman ang sweldo ni Lyra, ay si Jovan muna ang nanlibre dito. Binilhin niya ng maraming pang-office attire si Lyra na masusuot nito sa trabaho. Lahat ng gusto ni Lyra ay binili niya. At syempre, gulat na gulat naman ang pinsan niyang si Sirius ang dahil doon. Ngunit hindi lang naman si Jovan ang gumagawa noon dahil nalaman niya na pinag-shopping din naman ni Sirius ang bago nitong assistant na si Ariel. Kaya pareho nila na hindi ma-question ng isa't isa. Uy! Sinitsitan ni Lyra si Jovan na noon ay abala sa pagtatrabaho. Nang hindi siya nito pinansin ay muli siyang sumitsit. Napakunot naman ang noon ni Jovan at nag-angat ng ulo sa kanya. I'm your boss, Lyra. Okay. Uy, boss! Napairap si Jovan. What? May tanong ako. Ano na naman? Unang araw mo pa lang sa trabaho, ang dami mo ng tanong ah. Inis na saad ni Jovan. Bet ba ng pinsan mo BFF ko? Ano? Kung type ba ni Sirius si Ariel? It's Sir Sirius. He's also your boss. And no, Sirius is not a gay. Talaga? May pagdududa sa boses ni Lyra. Yes, bakit mo naman naisip yon? Kasi bigla lang siyang kinuha ni Sir Sirius para maging personal assistant niya. Parang si Sir Sirius kasi ang uri ng tao na ayaw sa mga tao. Paliwanag niya. Kinuha rin naman kita para maging assistant ko ah. Ang ibig sabihin ba nun ay gusto rin kita? Hindi. Agap niya. Iba naman yun sa atin. Alam ko naman na kaya mo ako kinuha para maging assistant mo. Para pahirapan mo ako dahil sa kasalanan ko kay Butchoy. Mahina namang natawa si Jovan. May pinapahirapan ba na mataas agad ang sahod? Oo nga no. Teka, ang ibig sabihin ba nun ay gusto mo ko? Gulat niyang sinabi. No? Mahinang dinikit ni Giovanna hawak na file sa mukha ni Lyra sabay tayo habang si Naya naman ay napapikit. Hindi kita gusto. Stop assuming. Hindi ako assuming Depensa naman ni Lyra sa sarili. Malay ko ba kung nabanggit mo ang tungkol sa pagkakagusto? At saka kung sakali man na gusto mo nga ako, hindi rin naman kita masisisi dahil kagusto-gusto nga rin naman talaga ako. Hindi na siya pinansin ni Jovan at naglakad na ito palabas ng office habang si Lyra naman ay napaisip. Na hindi na makataes sa lumabas ng opisina si Lyra para hanapin ang BFF niya na mabilis siya namang nahanap. Nasa printer. Nagtutulala. Hoy, anong ginagawa mo? Inirapan siya ni Ariel. Ay, ang mahaderang anghilita na mukhang demonita. Mabuti naman at lumabas ka na sa munting impyerno. Halika nga rito, tulungan mo ako. Saan? Hindi ko alam kung paano gamitin tong printer na to. Paano ba to? Lumapit si Lyra sa tabi ng kaibigan at sabay nila na pinilit inalam kung paano nga ba gagana ang kakaiba at malaking printer na ito. Malayong-malayo naman kasi ang printer na to sa printer sa computer shop na pinagtambayan nila noon ni Ariel. Makalipas ang mahabang sandali ay pareho na napatingin-tingin ng magkaibigan sa dalawang pares ng sapatos sa kanilang gilid. Nakita nila ang kanya-kanyang nilang mga boss na parehong nakahalukip-kip at taas ang kilay sa kanilang dalawa. What took you so long, Galileo Ariel? What are you doing here, Lyra?
Sabay na sabay pang magpinsan na nagtanong sa kanila. Maging ang timbre ng kanilang boses sa magkapareho rin. Hindi namin alam kung paano gamitin ng printer na to. Sumagot si Ariel. Ang hirap niyo namang gamitin, bakit ba kasi ganito kalaki ang printer ninyo? Nagsalita na rin si Lira na may halong pagpapaawa. Oo nga boss, tulungan mo naman kami mag-print. Sa puntong yon ay hindi na mawari kung sino ang boss sa apat dahil ang dalawang mistiso at gwapong lalaki ang gumagawa ng trabaho na dapat ay para sa mga assistant nila. Uy, girl, nakakabagot naman sa trabaho natin. Bagot na saad ni Ariel habang naglalakad silang dalawa sa lobby. Tapos na ang oras ng kanilang trabaho at uuwi na sila. Kung si Ariel ay mukhang nababagot na, si Lira naman ay pagod na ang itsura. Ang kanina niyang maayos sa buhok ngayon ay gulong-gulo na at parang binagyo. Ha? Bakit ka nababagot? Buong maghapon lang ako nakaupo sa loob ng opisina. Wala man lang siyang pinapagawa na trabaho sa akin. Hindi nga ako sanay na walang ginagawa. Reklamo ni Ariel na siyang kinainggit naman ni Lira ng sobra dahil siya ay halos mamatay na sa dami ng mga pinagawang trabaho sa kanya ni Jovan kanina. Ano? Wala siyang pinapagawa sa'yo? Bakit ang boss ko kulang na lang akong gumawa ng lahat ng trabaho niya? Ay, Disney princess thing. Nag-flip ng hair si Ariel na feel ang pagiging Disney princess. Palibhasa, paborito ng boss. Dapat kasi gamitan mo rin ng ganda ang bossing mo. Tingnan mo ko, naaakit ng kagandahan ko si Mr. Serious. Nag-make face pa si Lira na para bang nandidiri. Mabalik tayo. Kung ikaw bagot na bagot, ako naman ay pagod na pagod. Walang iya yung boss ko. Kaya dami ba naman ang pinagawa sa akin na trabaho kahit pa bago lang naman ako at wala pang alam. Bagaman pagod sa dami ng mga ginagawa kanina ay masaya pa rin si Lira. Ganito pala ang pakiramdam na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Nakakapagod pero napakasarap din sa pakiramdam. Nakalabas na sila ng building at nag-aantay na may dumaan na taxi o kaya naman ni tricycle para makauwi na sila pero parehong nagtaka at nagkatinginan nang may magkasunod na humintong magagarang sasakyan sa kanilang tapat. Parehong bumukas ang bintana ng sasakyan at nakita nila ang kanya-kanya nilang mga boss. Si Sirius ang nagsalita. Ariel, come with me. May kailangan tayong puntahan na trabaho. Na makaalis ang best friend niya at ang boss nito ay lumapit naman si Lira sa tabi ng sasakyan ng boss niya. Sinilip niya ito at handa na magreklamo. Baka may pupuntahan din tayo, boss, ha? Pagod na ako. Maawa ka naman sa akin. Sumakay ka. Ihahatid na kita sa inyo. Bago pa man makasagot si Lira ay tinaas na nito ang bintana. Hindi rin naman nagreklamo si Lira at pumasok na siya sa loob. Libre pa masahe rin. Sayang din kasing imbayad niya sa taxi kung sakaling hindi pa siya pumayag na ihatid nito. Aba, oo, tinatanong pa ba yan? Kulang na lang ay maglumpasay ako kanina sa tabi ng trabaho na pinagawa mo sa akin. Hindi rin alam ni Lira kung saan ba siya kumuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganito sa boss niya. Mabuti na lang at sanay na sa kanya si Jovan at hindi na ito masyadong iniisip ang sinasabi niya. So, suko ka na ba sa trabaho? Ibabalik ko na bang 50,000 ang sahod mo para konti na lang kailangan mong gawin? Akala ko ba'y handa ka na maging masipag para sa taas ng sahod mo? Kaagad naman na nagsalita si Lira. Aba, sino ba nagsasabi na susuko na ako? Wala naman akong sinabi na hindi kayang gawin, ano? Kayang-kaya ko lahat ng mga gawain. Kaya huwag mong ibabalik sa 50,000 ang sahod ko, kailangan ko ng pera. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nakatulog si Lira dala ng sobrang pagod at magaling din kasi na driver sa Jovan. Para bang pakiramdam niya ay safe na safe siya na itong nagda-drive. Akala ko ba'y kaya mo pa? Nailing na sabi ni Jovan sa sarili na mapuna na tulog na pala si Lira. Kaya naman pala na nahimik na ito. Sandali namang huminto ang sasakyan ni Jovan nang mag-green ng stoplight. Bumaling siya sa dalagang nasa tabi na nakaawang pa ang labis at sarap na sarap ang tulog. Hindi naman namalayan ni Jovan na nakangiti na pala siya habang nakatingin sa dalaga. At ang kanyang mga kamay ay kusaring kumilos para abutin ang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito.
Hindi na rin halos na malaya ni Jovan ang sumunod niyang naging kilos dahil imbes na alisin niya ang hibla ng buhok ang kamay niya, ay animong may sariling utak at kusang kumilos para hawakan ang matangos at maliit na ilong ni Lyra. Napakaganda talaga nito. Animoy, isang bataluman na walang kapintasan. Sa mapungay nitong mga mata, maliit at matangos na ilong, natural na mapula nitong hugis arko ng mga labi, talagang sino man ang tumingin nito ay mabibighani. Sobrang bilis ang pintig ng puso ni Jovan at para bang kung bibigyan lang ng pahintulot ay lumabas na mula sa kanyang dibdib. Nang marinig ni Jovan ang pagbusina ng nasa likod niya na sasakyan dahil nag-red na pala ang stoplight, ay saka lamang naputol ang daloy ng isip ni Jovan at saka lamang niya napagtanto kung ano nga bang ginagawa niya. Agad niyang nilayo ang kanyang kamay na para bang napaso siya at habang nagmamaneho ay inabot ng isang kamay niya ang kanyang dibdib. Nagtataka kung bakit gano'n na lamang kabilis ang tibok ng puso niya. Ano tong naririnig kong may bago ka na namang daw assistant, Jovan? Tanong ni Don Diego Fortalejo sa apo. Dalawa kami ni Sirius na may bagong assistant, Lo. Pandadamay naman ni Jovan sa noon ay nananahimik lang kanina na si Sirius. Andito silang dalawa ngayon sa opisina ng Lolo Diego nila dahil pinatawag sila nito kanina. Dahil may mahalaga raw sila na kailangang pag-usapan. Ikaw, Sirius. Baling ni Don Diego kay Sirius. Akala ko ba'y masipag ka? Bakit bigla-bigla ka na lang nagdadagdag ng assistant mo, ha? Masipag nga po ako, Lo. Ako nang gumagawa ng trabaho ng assistant ko. Yan si Jovan ang hindi. Sagot naman ni Sirius. Jovan? May pagbabanta sa tono ng boses ni Don Diego. Pinapasahuran ko siya. Normal lang naman siguro na pagtrabahuin ko siya. Depensa naman ni Jovan sa sarili. Sabay nagkibit balikat pa. Ang unfair naman po siguro kung sasahuran ko lang siya at hindi ko siya bibigyan ng trabaho. Minasahe ni Don Diego ang sentido dahil sa labis na frustration sa mga apo. Ewan niya pa rito sa mga apo niya. Ang isa ay ubod ng sipag ngunit singsama naman ang dago ng ugali at ang isa naman ay ubod ng tamad at kulang na lang ay mag-hire ng 10 assistant. Oo nga at kahit papaano ay maswerte rin naman si Diego sa mga apo niya. Pero madalas talaga ay umiinit ang ulo ni John Diego sa kanila. At dahil nga sa tingin ni Diego ay iinit lang ulit ang ulo nito dahil sa mga apo, dahil sa marami nilang assistants, iniba niya na lamang ang usapan. Ikaw, Sirius, wala ka pa bang balak na mag-asawa at i-take over ang business natin sa New York? Ikaw ang nakatakda ng mamahala sa kumpanya roon. Tila hindi mo lang sumasagi sa isip mo ang tungkol doon at mas nag-e-enjoy ka pa sa buhay mo dito sa Pilipinas. At kailan mo babalak na magkaasawa para naman may isa sa inyo ang ihahatid ko sa altar at mabigyan niyo na rin ako ng apo? Lihim na natawa naman si Jovan sa naging tanong ng lolo niya kay Sirius. Habang si Sirius naman ay agad na umasim ang muka. Pareho nilang hindi gusto ang bagay na gustong mangyari ng lolo nila at ang kinakatuwa lang ni Jovan ay si Sirius ang kinukulit ng lolo nila. Wala po akong balak na mag-asawa. Saka ko na po iisipin ang trabaho sa New York pag matanda na ako. Sagot ni Sirius. Kailan niyo ba isa sa isip ang pag-aasawa na yan? Hindi na kayo bumabata pareho. Napailing pa si Don Diego. Ikaw, Sirius, malapit ka na mag-35. Ikaw naman, Jovan, ay 30 na. Habang buhay na lang kayong tatanda na binata. At hindi niyo malang ako bibigyan ng apo sa tuhod. Ayoko sa mga bata, Lo. Sumagot si Sirius. Diyan po kayo humingi kay Jovan ng apo at sure ako na mabibigyan niya kayo. Huwag na po kayong umasa sa akin. I dislike kids more than anything in this world. Kaya doon sa sinabi ni Sirius ay nabaling ang atensyon ni John Diego sa kanya, kaya para naman hindi na siya nito kulitin tungkol sa kasal na gusto nitong mangyari ay maagap siya nagsalita. Huwag kayong mag-alala, Lo. Pag may nabuntis na ako, sasabihin ko kaagad sa inyo. Hindi naman nagustuhan ni Don Diego ang sinabi ng apo na si Jovan, kaya mabilis itong dinampot ang ballpen at binato kay Jovan na humalakak na lamang. Hindi man lang natakot sa galit na mukha ng lolo. Matapos sila makapag-usap ay nagpaalam na nga magpinsan sa lolo nila na sobrang high blood na dahil sa kanilang dalawa.
Bakit ba ayaw mo magkaroon ng anak? Hindi mapigilan na tanungin ni Jovan si Sirius dahil sa kanilang dalawa. Ito lang ang may pinakaayaw sa bata na para bang sobrang laki ng kasalanan na nagawa ng mga bata dito. I hate changing diapers. Simpleng sagot lang ni Sirius. Di naman ikaw ang papalit ng diapers nila. Kung sakali man na magkaanak ka, you can hire maids for them if you really hate poop. If it's my child, it can't be helped. Sagot ni Sirius na ikinakibit ng balikat ni Jovan. Akala ko ba ayaw mo na magkaanak dahil si Ariel ang gusto mo? Bulong ni Jovan na hindi naman narinig ni Sirius. What? Wala. Agad na saad ni Jovan. What about you? Gusto mo ba talaga na magkaanak? Yes, I guess I want to have a family. With whom? With... Sandali siya nag-isip. I don't know. Kahit kanina. Basta mahal ko. Could it be with Lyra? Humahalakak si Jovan. Dude, no. Not with my assistant. Baka kung siya maging ina ng mga magiging anak ko, ay mabingi ako sa kaugnayan nila. Ngumisi at iling na lang si Sirius. Napaka-denial talaga nitong pinsan niya gayong sobrang halata naman sa kilos nitong lahat. Parang ito lang atang hindi nakakapansin sa kilos at mga pagbabago nito. Kahit siguro nga walang utak ay masasaba rin kung anong totoo. Ha? Anong ibig sabihin nito, Lo? Gano'n na lamang ang gulat na nadama ni Jovan ng isang araw ay dumating sa opisina niya ang lolo niya para ibagsak ang isang balita na kailanman ay ayaw ni Jovan na marinig. Ikakasal ka na. Gulantang ang itsura ni Jovan. Ano? Ako? Ikakasal na? Kanino? Sa anak ng ka-business partner ko. What? Bakit akong pagpapakasal sa kanya? I'm only 30, Lo. Reklamo ni Jovan. Mas gusto ka ni Tanya kesa kay Sirius kaya napagpasyahan namin na ikaw na lang din ang ikasal sa kanya. Naghahanap na rin ako ng babae na nararapat para kay Sirius. Kalmanteng saad ni Don Diego. Pero Lo, alam ko na alam nyo na ang gusto kong ikasal ay sa babaeng mahal ko at hindi sa babaeng gusto nyo para sa akin. Gusto kong bumuo ng pamilya kasamang babaeng mahal ko. Sinulipan ni Don Diego ang bagong assistant ng apo na nasa kabilang table na nung marinig ang sinabi ni Don Diego ay tila ba nilisa ng kaluluwa ang katawan. Sa seryosong tinig ay nagsalita si Don Diego. Kung ganon, bibigyan kita ng isang buwan para iharap at ay pakilala sa akin ng babaeng gusto mong pakasalan. Kung mangyari na may maharap ka sa akin bago matapos ang isang buwan, ay hindi na matutuloy ang kasal ninyong dalawa ni Tanya. Dahil asahan mo na rerespetuhin ko ang kagustuhan mo at pagmamahalan ninyo ng babaeng gusto mo. Sobrang inis ang nararamdaman ni Jovan dahil sa biglang desisyon ng lolo niya na hindi man lang hiningi ang opinyon niya at hindi man lang nagtanong kung payag ba siya. Sobrang inis na siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Paano niya ba maihaharap sa lolo niya ang babaeng nais niyang pakasalan at makasama habang buhay sa loob lamang ng isang buwan? Samantalang hindi naman maintindihan ni Lyra ang sarili kung bakit bigla na lang naninikip ang dibdib niya nang sandaling marinig niya ang mga sinabi ng lolo ni Jovan. Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang sobra yata ang laki ng problema mo? Nagtataka naman na tanong ni Ariel kay Lyra. Huminga ng malalim si Lyra at saka seryoso na tiningnan ng kaibigan na naupo na sa tapat niya. Bax, may tanong ako. Oh, ano yun? Nag-aalinlangan siyang nagsalita. Paano kung may isang tao na sobrang naging malapit na sa'yo at nalaman mo na lang na ikakasal na pala siya? Tapos hindi mo maintindihan yung sarili mo kung bakit naninikip ang dibdib mo dahil sa nalaman mong yun. Gayong dapat naman ay wala kang pakialam dahil hindi naman kayo magkaano-ano. May gusto ka ba kay Sir Jovan? Nabigla si Lyra sa biglang sinabi ni Ariel. Ha? Ang nasa tinig niya lang. Wala naman siyang binanggit na pangalan ngunit nahulaan na agad nito kung sino ang tinutukoy niya. Alam kong siyang tinutukoy mo riyan sa tanong mo. Babanggit sa akin ni Sirius na plano ng lolo niya na ipagkasundo ng kasal si Sir Jovan Fortalejo sa anak ng ka-business partner ng mga Fortalejo.
Sa tingin ko nga rin ay nakaset ng petsa na magiging kasal at sa susunod na taon na yon. So, may gusto ka ba talaga kay Sir Jovan? Hindi ko alam. Tapat siyang sumagot at saka nagbaba ng tingin. Pero nasasaktan ako. Huminga ng malalim si Ariel. Alam ko hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend noon. Pero matalino ka. Kaya alam ko na alam mo na kung sakali man na wala kang nararamdaman para sa isang tao na hindi mo namang kadugo, ay hindi ka masasaktan sa oras na malaman mo na sila'y malapit ng ikasal. Hindi naman kumibo si Lyra ngunit batid niya na tama ang kung ano man ang sinasabi ni Ariel. Palabiro at kwela lang talaga si Ariel ngunit tulad niya ay matalino rin ito pagdating sa mga seryosong usapan ay kaya rin ito na magseryoso. Tulad na lang ngayon. Kung tutuusin, lahat ng lumalabas sa bibig ni Ariel ngayon ay puro tama. Dahil kung wala naman talaga siyang nararamdaman para kay Jovan, bakit siya nasasaktan na ikakasal na ito? Kung ang tingin niya lang talaga para kay Jovan ay boss niya na madalas niyang awayin at guluhin, hindi ba dapat bilang isang mabuting empleyado ay maging masaya siya dahil ikakasal na ang kanyang boss? Ngunit hindi ni Lyra mahanap sa sarili na maging masaya para kay Jovan na ikakasal na ito. Imbes na maging masaya siya ay nasasaktan pa siya. Sa tuwing iniisip niya yon ay gustong pumatak ng luha niya sa kanyang mga mata. Nang makita naman ni Ariel ang emosyon sa mukha ng kaibigan ay napabuntong hininga ito bago seryosong nagsalita. Alamin mo muna sa sarili mo kung gusto mo nga ba talaga si Sir Jovan. At kung sakali man na oo, wala namang masama kung magtatapat ka sa kanya. Kesa naman habang buhay mong pagsisihan na hindi ka naging tapat sa kanya, hindi ba? Kung sa science ay para bang nag-experiment si Lyra nito mga nagdaang araw. Ang kanyang sarili ang pinag-eksperimentohan niya. Naghahanap siya ng sagot sa mga tanong niya at hindi naglaon ay nahanap na rin ni Lyra ang mga katanungan sa isip niya. Nang sandaling mapagtanto ni Lyra kung ano nga bang tunay na nararamdaman niya para kay Jovan, ay naging mahirap para sa kanya ang sumunod na mga araw. Mahirap para sa kanya na tingnan sa mga matang binata dahil sa tuwing ginagawa niya yon, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nahuhulog dito at nasasaktan siya dahil batid niya na kahit kailan ang nararamdaman niyang yon ay hindi nito magagawang suklian. Mas lalo niya lang na naiisip na ikakasal na ito sa iba. Iniiwasan mo ba ako? Seryoso na tanong ni Jovan na agad na nahuli ang isang kamay niya kaya hindi agad siya nakalabas sa office nito. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Painosente pang sabi ni Lyra ngunit taksil ang mga mata niya dahil kitang-kita roon na nagsisinungaling siya. Maging ang boses niya ay nangangatal na din. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Jovan dahil sa asta at tono ng pananalita ni Lyra. Hindi siya sanay na gano'n ito sa kanya. May hindi ba ako magandang nagawa para iwasan mo ako? Wala po kayong ginawa, sir. At hindi ko rin po kayo iniiwasan. Don't lie to me, Lyra. Pagalit na pinutol ni Jovan ang sasabihin ng dalaga. Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong kasalanan na nagawa ko and you're suddenly acting like this. Wala. Na makita ni Jovan ang lungkot na dumaan sa mga mata ni Lyra, ay bahagyang humupa ang inis niya. Wala nga ba talaga ako nagawang mali sa'yo? Nito mga nagdaang araw kasi pansin ko na iniiwasan mo na ako. Hindi mo ako magawang lapitan o kahit tingnan man lang. Akala mo ba hindi ko napansin yon? Iniiwasan mo ako. At hindi ko alam kung anong mali nagawa ko para gawin mo yan. Hindi ka naman ganito dati. You used to act as if we were very close before. Nagbaba ng tingin si Lyra. Nakakaramdam ng hiya. Dumidistansya lang naman ho ako sa inyo, sir. Dumidistansya? Bakit? Kasi ikakasal ka na. Ang sabi kasi sa akin ni inay ay hindi raw magandang tingnan na malapit pa rin ako sa'yo dahil ikakasal ka na. Nakakababa raw ng pagkatao yun. So, that's the reason, huh? Sabi ni Jovan sa sarili at tila gusto matawa. All this time ay akala ko may hindi ako magandang nagawa. Iyon nga ang dahilan ko. Hindi ba hindi naman talaga magandang ganon? Baka maya-maya may kung ano pang masabing ibang mga tao sa festla ko.
Huminga naman ng malalim si Jovan sabay binitawan ng pulso ni Lyra. Kung yan lang pala ang dahilan mo, pues hindi mo na kailangan dumistansya sa akin. Ha? Hindi na tuloy ang kasal ko. Ano? I canceled it. Pero bakit? Dahil ayoko magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Hindi itatanggi ni Lyra na masaya siya sa kanyang nalaman, subalit hindi niya rin maiwasan na magtaka kung bakit. Bakit? Hindi ba buo ng pasya ni Don Diego na ipakasal ka kay Ma'am Tanya? Yes, pero ako makakapagdesisyon sa buhay ko, sagot ni Jovan. At ayoko na makasama habang buhay ang isang tao na hindi ko naman mahal. It's not the kind of life I dream. Kung may tao man ako na gustong pakasalan at makasama, ay ikaw yan. Nalaglagan pa nga ni Lyra. Ha? Mahinang natawa naman si Jovan dahil sa naging reaksyon nito. Yes, you heard me right. Ikaw ang gusto kong pakasalan at hindi si Tanya. Alam na ni Lolo ang tungkol doon. At payag na siya na pakasalan mo ako. Ano? Teka. Gulong-gulo at gulantang pa rin si Lyra. Paano ako ang nais mong pakasalan gayong? Hindi ba sabi ko ay ang tanging babae na nais kong pakasalan na yung mahal ko? At siyang nilalaman ng puso ko? Ikaw yon, Lyra. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Dahil ikaw ang mahal ko. Sa labis na gulat ay hindi pa rin magawa ni Lyra na makapag-react. Para bang napako siya sa kanyang kinatatayuan at gulat na gulat lamang na nakatitig kay Jovan na nagtatapat ng nararamdaman sa kanya. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ni Lyra ay isa lamang panaginip ang pangyayari na ito dahil hindi niya ito inaasahan na mangyari. Gumuhit ang masuyo ng ngiti sa labi ni Jovan tsaka inabot nito ang mukha ni Lyra at masuyo rin iyong hinaplos. Mahal kita, Lyra. Mahal na mahal kita. Kumurap-kurap si Lyra ng mga katagang binitawan ni Jovan ay para bang isang napakagandang musika sa kanyang pandinig. Pero paano? Kung paano kita minahal? Ang totoo niya na hindi ko rin alam kung paano at kung kailan nga ba nagsimula. Ang alam ko lang, noong unang pagkikita pa lang natin, ay naagaw mo ng atensyon ko. Dahil bukod sa binangga mo ang sasakyan na pinakapaborito ko, ay ikaw pang may ganang magalit sa akin. Noong unay iritang-irita ako sa iyo sa tuwing nakikita kita, para bang gusto na kitang tirisin. You're so loud at pinakaayaw ko sa maingay. Ayoko nga sa mga kumakulit at madaldal eh. Gusto ko yung matured mag-isip at maiintindihan ako at ang mga pasya ko. I hate it when someone orders me around dahil kilala ako sa pagiging tamad at mainitin ang ulo. Dapat ay sweet at romantic confession na yun. Pero sa sinasabi ngayon ni Jovan, para bang hindi naman ito nagtatapat ng pag-ibig. Sa halip para bang galit ito at hindi nito gusto sa kanya ang pagtatapat nito ngayon. But when you came, hindi ko alam na mahaba rin palang pasensya ko. Saka ko lang nalaman yon dahil lagi mo akong tinitesting. Hindi ko akalain na kaya ko rin palang makinig sa mga mahaba at madalas walang kabuluhan mong kwento. Nang hindi ko nararamdaman ang pagkabagot sa halip ay nag-i-enjoy pa ako. Na hindi ko nga namalayan na hinayaan na pala kitang utus-utusan ako. Bagay na sino man ay wala pang ibang nakagawa nun. At hindi mo lang ako nakaramdam ng inis o ano. Sa halip ay masaya pa ako. Hindi ko namalayan na napapangiti mo na rin pala ako. Na napapasaya mo ako kahit wala ka pang ginagawa. Iyon bang tipo na makita pa lang kita'y masaya na ako at makita ko palang mga ngiti mo pakiramdam ko buo na rin ang araw ko? Falling in love with you feels so natural. Hindi ko nga namalayan na nahuhulog na pala ako sa'yo. I only realized it when Lolo told me that I'll be marrying another woman and not you. Hindi lubos akalain ni Lyra na pareho pala sila ng nararamdaman ni Jovan. Hindi niya akalain na ang isang katulad niya ay magagawa palang ibigin ng isang taong katulad ni Jovan na kung ituturing ng mga mahihirap na tulad niya ay langit. Ang higit pang mas nakakagulat doon ay nang sabihin ni Jovan na hindi naman pala totoo si Tanya.
Gawa-gawa lamang pala ito ni Don Diego para paniwalain ng apo na ikakasal na nga ito. Kakampi pa ni Don Diego ang apo na si Sirius na sa ganong paraan daw ay ma-realize ni Jovan ang nararamdaman para kay Lyra at hindi na ito magbulag-bulagan pa. Ayon pa kay Jovan ay maging ito ay nagulat dahil mismo si Don Diego ang nagtapat ng totoo kay Jovan noong araw na inamin ni Jovan sa lolo niya na umiibig siya kay Lyra. Mas nauna pa raw kasi malaman ni Don Diego kung ano bang nararamdaman ni Jovan para kay Lyra kaysa mapagtanto ni Jovan ang lahat. Sinabihan daw kasi ito ni Sirius tungkol doon. At walang problema para kay Don Diego na si Lyra ang gusto ng apo. Sa totoo nga niyan ay masaya pa ito para sa dalawa at tanggap na tanggap din ni Don Diego si Lyra para sa apo. Nang sandaling magtapat si Jovan na mahal siya nito ay hindi agad naniwala si Lyra. Sa tingin niya kasi masyado yung hindi kapani-paniwala. Ang apo ni Don Diego Fortalejo na si Jovan Fortalejo ay isa sa pinakamayaman na tao sa bansa ay nagkakagusto sa isang katulad niya. Sa kanya na bumangga sa sasakyan nito. Pero ginawa rin ni Jovan ang lahat para lamang mapatunayan na tunay ang pagmamahal nito sa kanya. Niligawan siya nito at maging ang magulang niya ay niligawan din ng binata hanggang sa makamit na nito ang matamis niyang oo. At ang sandaling yon, daig pa ni Lyra ang nanalo sa loto dahil sa labis na saya. At ang saya na naramdaman niya ay tila na triple nung mag-propose na sa kanya si Jovan sa mismong first anniversary nilang dalawa. Matapos ang kanilang pag-iisang dibdib ay sumunod na kinasal si Sirius at si Ariel naman sa Spain. Yes, kinasal din ang best friend niya sa pinsan ng kanyang asawa. Dahil noon pa man din pala ay may gusto na si Sirius kay Ariel. Sadyang mas nahirapan ng si Sirius na matanggap ang maramdaman dahil ang buong akala nito ay sa babae lang ito iibig at babae lang ang pakakasalan nito. Ganun pa man matapos ang lahat ng hirap at pagsubok, pareho na silang masasaya ngayon at wala nang ibang mahihiling pa sa kanilang mga buhay. Dahil sa piling ng isa't isa, ay nadama nila ang saya na kailanman ay hindi nila madadama sa iba. Ang cute-cute niya! Maluha-luhang mata ni Lyra habang tinitignan ng isang taong gulang na anak na mahimbing na natutulog. Yumakap naman si Jovan mula sa likod niya at may ngiti na tinititigan ng anak nila. Para siyang isang anghel. Yes, just like you. Sumaayon naman ang kanyang asawa. Isang taon nga mula nang ikasal sila ay biniyayaan sila ng isang napakagandang anak, si Cassandra Fortalejo, na nagbigay sa kanila ng labis na saya. Sa gabi lang madalas na nakakasama ni Lyra ang anak dahil sa tinatapos niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit lagi namang tulog ang kanilang anak kaya ang ginagawa niya na lang ay tinititigan ito ng mabuti at punong-puno ng pagmamahal at kahit kailan ay hindi siya magsasawang titigan ng anak. Todo suporta rin kay Lyra ang asawa niya sa pagtupad niya sa pangarap niya na makapagtapos siya sa pag-aaral. Wala siyang kahit anong narinig mula dito. Ito pa nga nagbabantay sa anak nila kapag marami siyang ginagawa. Kahit patulad niya ay marami rin itong kailangang tapusin sa trabaho. Masasabi ni Lyra na siya na ata ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil sa asawa niya si Jovan Fortalejo. Wala na siya ibang mahihiling pa sa kanyang asawa dahil lahat ng pinangarap niya sa isang lalaki ay nasa kanyang asawa na. I love you so much, Lyra, my wife. Puno ng pagmamahal na wika ni Jovan habang diretsyo na nakatingin sa mga mata niya that mirrors the same emotions. Mahal na mahal kita ng sobra. Masuyo siyang umiti. Mahal na mahal din kita. Kayo ng anak natin. Pangako, pag natapos ko na tong huling semester ko, ay ibubuhos ko na sa inyong dalawang buong oras at atensyon ko. Bago siya tumingkayad at humalik sa labi nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!